Nakipagtanan ako sa lalaking parang tatay ko na nagkaroon kami ng 8 anak at nakaranas ako niya hanggang sa Dear T. Vine. Noong panahong ako'y 17 taong gulang pa lamang, simple at masaya ang aking buhay sa piling ng aking mga magulang. Kilala ko si Fernando noon bilang matalik na kaibigan ni Papa. Madalas siyang pumunta sa aming bahay, kumakain, nakikipagkwentuhan, at tila kapatid na rin ang turing sa kanya ni Mama at Papa. Single pa siya noon kahit ka-age siya ni Papa, may kapihikan daw siya sa babae. Sa bawat pagdalaw niya, unti-unting nabuo ang pagtingin sa isa't isa na lumago hanggang sa maging wagas na pag-iibigan. Itinago namin ito sa aking mga magulang o nasa takot na baka hindi matanggap ng aking pamilya dahil sa agwat ng aming edad at pagkakaibigan nilang dalawa ni Papa. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw ay nalaman nila ang lahat. Labis ang galit at pagkadismaya ni na Papa at Mama. Para sa kanila, mali ang aming ugnayan, hindi tama sa mata ng lipunan, at magdudulot lamang ito ng kapahamakan. Buong diin nilang ipinaghiwalay kami, pinagbawalan akong makita o makausap pa si Fernando. Umiiyak ako noon sa gabi, pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Akala ko noon, ang pagmamahal lang ang kailangan para maging masaya. Dahil sa sobrang pagkagiliw at paniniwalang siya lamang ang para sa akin, tinanggap ko ang kanyang alok, ang magtanan. Isang gabing payapa, lumisan kami ng walang paalam. Sumama ako sa kanya patungo sa kanyang probinsya, malayo sa ingay ng lungsod, malayo sa pamilyang nagpalaki sa akin, malayo sa lahat ng nakilala ko. Doon kami nagsimula ng sariling tahanan. Sa simula, puno ito ng pangako at pagmamahalan, pero mabilis ding nagbago ang ihip ng hangin. Sunod-sunod ang pagdating ng mga supling. 8 silang ipinagkaloob ng Diyos sa amin. Ang bawat isa ay biyaya, bawat sanggol ay liwanag sa aming munting silid. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga bibig na kailangang pakainin, ay ang paghihirap ng aming kabuhayan. Unti-unting nawala ang dating Fernando na kilala ko. Ang dating malambing at mapag-aruga ay napalitan ng lalaking laging lasing at mananakit sa akin. Mahal na mahal niya ang aming mga anak. Iyan ay hindi ko maikakaila sa kanila. Ay malambot ang kanyang puso sa kanila at mabait at mapaglaro. Ngunit sa akin, ako ay tila bato na lamang na pwede niyang sipain, batuhin, at saktan sa tuwing siya ay galit, lulong sa alak o nabibigatan sa problema. Araw-araw na lamang ay takot ang aking nararamdaman. Ang bawat suntok at sumbat ay tumatagos hanggang sa aking kaluluwa. Gusto kong lumaban, pero pagod na ang aking katawan at puso. Maraming gabi akong tumangis ng tahimik habang yakap ang mga bata. Nagdarasal na sana ay matapos na ang lahat ng paghihirap na ito, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na nakayanan. Habang tulog ang lahat at lasing na naman siya, nagpa siya akong umalis. Mabilis kong binuhat ang aming bunsong anak. Wala pa. Siyang 1 taong gulang noon at iniwan ko ang 7 kong anak at ang buhay na binuo namin sa probinsya. Mabigat na hakbang ang bawat paglayo ko. Parang pinupunit ang aking puso sa bawat paglalakad palayo sa 7 kong ibang anak na naiwan. Wala akong dalang ibang gamit kundi ang damit na suot ko at ang pag-asang makakahanap muli ako ng kapayapaan. Pag-uwi ko sa aming tahanan, humarap ako sa aking mga magulang na matagal ko nang iniwan. Humagulgol ako sa kanilang paanan. Humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Sinabi ko lamang na ito, ang anak ko, ang kaisa-isang bunga ng aming pagmamahalan. Sa kabila ng nakaraan, bukal sa kanilang kalooban nila akong tinanggap muli. Naramdaman ko ulit ang init ng pagmamahal ng isang ina at ama. Binigyan nila kami ng bagong pagkakataon, ngunit sa kailaliman ng aking puso, may bahagi pa ring kulang at sugatan. Lumipas ang mahabang panahon, ngunit wala ni isang balita ang natanggap ko mula kay Fernando. Hindi niya ako sinundan. Hindi niya ako hinanap. Parang kinalimutan na niya na ako at ang aming bunso. Madalas, akong magmuni-muni tuwing gabi habang nakatulog sa aking tabi ang bunsong anak. Kamusta na kaya kayo mga mahal kong anak? Kumakain ba kayo ng sapat? May suot pa ba kayong maayos na damit? Masakit ba ang katawan niyo gaya ng sa akin noon? Alam niyo bang araw-araw ko kayong iniisip at pinagdarasal? Wala akong kakayahang buhayin silang lahat noon. At hanggang ngayon ay hirap pa rin akong itaguyod ang sarili at ang bunso ko. Kailangan kong magtago ng tunay na kwento dahil ayaw kong mawala ulit. Ang pagsuporta ng aking mga magulang. Mabigat ang pasanin na pasan-pasan ko. Ang lihim na ito na kumakain sa aking isipan. Pero higit sa lahat, ang pangungulila sa 7 anak na naiwan ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sana lang, saan man sila naroon ngayon, ligtas sila, malusog, at alam nilang kahit malayo ako, ang bawat tibok ng puso ko ay para rin sa kanila. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan, kahit magkalayuman kami ng daigdig.